Nagsisimula ang Live Free or Die Hard sa isang babae na tumatawag isa-isa sa listahan ng mga hacker. Ang mga hacker na ito ay pumapasok sa iba't ibang sistema ng gobyerno at nagtatanim ng mga code na mahalaga sa militar at iba pang mataas na antas ng seguridad. Ngunit matapos ang trabaho, isa sa mga hacker ang napahamak ng husto, sumabog ang kanyang computer at buong bahay sa isang malakas na pagsabog. Maliwanag na ang nasa likod ng operasyong ito ay pinapatay ang lahat ng sangkot na hacker upang walang matirang bakas. Samantala, sa punong tanggapan ng FBI, biglang nagka-glitch at nag-reboot ang lahat ng computer screen. Agad na napagtanto ng buong opisina kung ano ang nangyayari. Hindi nagaksaya ng oras si FBI Director Bowman at inutusan ang kanyang team na hanapin at dalhin sa investigasyon ang lahat ng posibleng sospek. Sa susunod na eksena, makikilala natin si Lucy, isang dalagang naiinis sa isang lalaking makulit. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si John McClane. Lumalabas na siya pala ang ama ni Lucy. Ngunit hindi natuwa si Lucy sa muling pagkikita nila. Naiinis siya at inaakusahan ang ama na sinusubaybayan siya. Pinaliwanag ni John na gusto lang niyang makausap siya, pero ayaw ni Lucy. Sinabi niya na siya na lang ang tatawag kung gusto niyang makipag-usap, saka siya umalis. Habang bumabalik si John sa kanyang sasakyan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Scalvino. Kailangan ng FBI ng tulong, ipinapakuha kay John ang isang hacker na nagngangalang Matthew para dalhin sa investigasyon. Bagamat inis, pumayag si John at agad na bumiyahe. Sa apartment naman ni Matthew, abala siya sa pakikipag-chat sa isang taong nagbibigay ng mga utos. Ang hindi niya alam, ang taong iyon ay nasa loob lamang ng van sa labas ng kanyang bahay, at may inilagay na virus sa kanyang computer na magpapasabog sa buong lugar. Habang papatayin na niya ang application, na siyang magti-trigger ng pagsabog, biglang may kumatok sa pinto. Si John McClane iyon. Napagtanto ng mga kriminal na pumalpak ang unang plano, kaya agad silang lumipat sa Plan B, patayin mismo si Matthew. Sa loob ng apartment, nagtatalo sina McClane at Matthew, ngunit sa huli ay napapayag ni McClane si Matthew na papasukin siya. Samantala, sa labas naghahanda ang hit squad, inihanda ang kanilang mabibigat na armas habang naghihintay ng tamang oras para umatake. Habang nakatingin si Matthew sa bintana at nag-iisip na tumakas, biglang umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril na tumatama sa apartment. Natarante si Matthew habang si McClane ay mabilis na gumapang sa sahig, sabay hila sa kanya para mailigtas. Pagkatigil ng putok, gumapang silang dalawa papunta sa pasilyo at pumasok sa elevator. Dalawa sa mga hitman ang umakyat, ngunit handa na si McClane. Ibinato niya ang isang fire extinguisher na tumama sa kalaban at sinipa ito palabas ng gusali. Ang isa pang kalaban ay nagpaputok kaya napilitan sina McClane at Matthew na umatras pabalik sa loob. Sumiklab ang shootout sa pinto. Nakakita ng pagkakataon si McClane at sinuntok ang isa sa mga kalaban hanggang tumagos ito sa pader. Agad niyang kinuha ang baril ng lalaki at binaril ang isa pa, tinamaan ito. Sa sandaling handa na silang tumakbo, biglang nag-activate ang virus na itinanim sa computer ni Matthew. Sumabog ang bomba at napatay ang kalaban na nasa loob. Walang sinayang na oras, tumakas sina McClane at Matthew sa bintana, bumaba sa hagdan at tumakbo papunta sa kotse ni McClane. Habang mabilis silang tumatakbo, isang kalaban ang umatake sa bintana at sinakal si McClane. Nanatiling kalmado si McClane at itinagilid ang sasakyan, binangga ito sa pader at nadurog ang kalaban. Pero hindi pa natapos ang panganib, may isa pang asasin na tumalon sa hood ng kotse. Nilihis at pinagalaw ni McClane ang manibela hanggang sa tuluyang tumilapon ang lalaki. Agad niyang kinuha ang radyo at tinawagan ang hepe ng lokal na pulisya. Samantala, ang dalawang natirang asasin ay nakatanggap ng tawag mula sa parehong babae na nag-coordinate sa mga hacker. Ipinabatid niya kay Thomas, ang kanilang leader, na 3 sa kanilang mga tauhan ay patay at nabigo ang misyon. Malinaw na hindi ito ikinatuwa ni Thomas. Samantala, sa loob ng kotse, halos mabaliw na si Matthew sa takot, hindi niya maunawaan kung bakit gusto siyang patayin. Sa kampo ng mga kriminal, inutusan ni Thomas ang sarili niyang grupo ng mga hacker na hanapin si Matthew. Nang matrace nila ang lokasyon, ipinadala niya ang isang helicopter para sundan sila. Habang nasa kalsada sina John at Matthew, kinontrol ng mga hacker ni Thomas ang mga traffic light. Biglang nagkulay pula ang lahat ng ilaw sa mga kanto, kaya naipit sila sa gitna ng kalsada. Nang maunawaan ni John ang sitwasyon, agad siyang bumaba ng kotse at tiningnan ang paligid.
Nakita niyang minanipula ang mga ilaw at alam niyang sila ang target. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at inutusan si Matthew na bumaba. Naglakad silang dalawa palayo, gamit ang mga paa. Samantala, sa tanggapan ng FBI, nagkagulo. Buong bansa ay inaatake, mga gusali ng gobyerno, ahensya ng batas, at mahahalagang infrastruktura ay sabay-sabay na hinahak. Umiingay ang mga sirena habang nagsisimulang tumunog ang mga alarma at nagkakagulo ang mga ahente para lumikas. Biglang bumagsak ang stock market na lalong nagdulot ng pambansang takot at kaguluhan. Bilang tugon, nagtatag si Bowman ng pansamantalang command center upang subukang unawain ang nangyayaring krisis. Habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, dumating sina John at Matthew sa base. Agad na hinanap ni John si Bowman upang makausap. Nang sa wakas ay makaharap niya ito, sinabi ni Bowman na nagbago na ang sitwasyon, hindi na nila kailangan si Matthew. Ngunit bago pa man magpatuloy ang usapan, inilunsad na ng mga hacker ang susunod nilang hakbang. Sa buong bansa, lumabas sa bawat screen ng isang nakakatakot na video, pinaghalo-halong talumpati ng iba't ibang pangulo ng Amerika, maingat na inedit upang makabuo ng isang nakagigimbal na mensahe, kontrolado na nila ang lahat ng infrastruktura ng Amerika. Mabilis na ipinaliwanag ni Matthew kay John na ang nakikita nila ay tinatawag na fire sale, isang cyber attack na idinisenyo upang wasakin ang sistema ng buong bansa. Naiinis at tensyonado, pinatahimik ni Bowman si Matthew, ngunit nakialam si John. Ipinaalala niya kay Bowman na kakapadala lang nila ng mga assassin para patayin si Matthew, ibig sabihin, napakahalaga niya sa mga nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos mag-isip, napilitan si Bowman na sumang-ayon. Inutusan niya na dalhin sina John at Matthew sa interrogation unit kung saan iniimbestigahan na ang iba pang mga hacker. Habang nasa biyahe, nakikinig ang grupo ni Thomas sa radyo at natukoy nila ang lokasyon ni John at Matthew. Sa loob ng kotse, inamin ni Matthew na kilala niya ang ilan sa mga sospek na binanggit ni Bowman. Ikinuwento niya na may kumpanyang lumapit sa kanya upang subukin kung kayang pasukin ang kanilang database, at ang mga iyon pala ang kanyang mga kakumpetensya. Hindi niya alam na tinutulungan na pala niya ang mga ito sa mas malaking plano. Biglang naputol ang komunikasyon sa radyo, at isang boses ng babae ang sumingit, dinadala sila sa isang patibong. Nakilala ni Matthew ang boses at sinabi kay John na kasabwat siya. Agad kinuha ni John ang radyo at hiniling na makausap ang kanyang boss. Sumagot si Thomas sa linya, at nagsimula silang mag-usap. Alam ni Thomas ang lahat tungkol kay John, pati ang anak niya at pati ang binabayaran niyang mortgage. Maging ang laman ng bangko ni John ay nireset niya sa zero habang tinutukso ito. Pagkatapos ay gumawa siya ng alok kung babarilin ni John si Matthew sa ulo sa mismong oras na iyon, buburahin niya lahat ng utang ni John at sisiguraduhing maayos ang buhay ng kanyang anak. Mariing tumanggi si John at tinatakot si Thomas. Sa mismong sandaling iyon, isang helicopter ang nakakita sa kanila at nagsimulang magpaputok. Lumabas sina John at ang iba pa sa kotse habang nagpaputok pabalik ang FBI agent ngunit tinamaan ito. Napatay rin ang isa pang opisyal. Mabilis na sumakay sina John at Matt sa ibang kotse at tumakas habang patuloy na hinahabol ng helicopter sa ere. Mabilis na nagmaneho si John sa kalsada, minamaneho niya ang sasakyan patungo sa isang fire hydrant at binangga ito, dahilan para sumabog ang tubig at tumama sa helicopter, tinamaan ang isa sa mga gunner. Patuloy pa rin silang hinahabol ng chopper habang umuulan ng mga bala sa paligid ni John. Pumasok sila sa isang tunnel, at mininipili ng mga hacker ang trapiko kaya't nagsimula ng magbanggaan ang mga sasakyang galing sa magkabilang direksyon. Pinatay ng mga hacker ang mga ilaw sa tunnel. Pilit na minamaniobra ni John ang sasakyan sa dilim habang si Matthew ay nataranta at biglang lumabas ng kotse. Sumigaw si John at bumaba rin siya. Tumakbo silang dalawa habang nagbabanggaan ang 12-dosenang sasakyan sa paligid. Sa wakas, nakahanap sila ng ligtas na pwesto sa likod ng isang konkretong poste. Matindi na ang galit ni John. Nagwala siya at sumigaw habang muling sumakay sa kotse. Mabilis siyang nagmaneho mag-isa, diretso papunta sa chopper. Pinaharurot niya ang kotse paakyat sa isang rampa at tumalon bago pa ito bumangga, lumipad ang sasakyan at sumabog sa helicopter. Duguan si John habang tumatakbo si Matt papunta sa kanya para tumulong. Pareho silang natawa sa sobrang tensyon at hindi makapaniwala sa nangyari. Tinulungan ni Matt si John tumayo, at muli silang naglakad palayo.
Samantala, nakipag-ugnayan si Thomas sa nag-iisang nakaligtas mula sa helicopter, si Rand, na nagkumpirmang nakatakas na naman sina John at Matthew. Galit ngunit determinado, nagpadala si Thomas ng bagong grupo upang salakayin ang FBI headquarters. Nagkunwari silang mga federal agent at nakapasok ng hindi napapansin. Pagkapasok, mabilis nilang tinanggal ang mga totoong opisyal at tumuloy diretso sa server room. Inilagay nila ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang mag-download ng mga sensitibong file ng gobyerno. Samantala, dumating sina John at Matthew sa isang punong-puno na presinto ng pulisya. Gusto sana nilang makausap ang isang sarhento, ngunit dahil sa dami ng taong dumarating, hindi nila makuha ang atensyon ng kahit sino. Sa FBI headquarters naman, sinimulan nina Thomas at ng kanyang grupo ang pag-deploy ng mga ninakaw na file, na lalong nagpapaigting sa kanilang cyber attack. Ang babaeng nagko-coordinate sa mga hacker, si Mai, ay ngayoy undercover bilang opisyal ng FBI. Tahimik siyang gumagalaw sa loob, naghahanda para sa susunod na yugto ng kanilang plano. Sa labas ng presinto, nanghiram ng telepono sina John at Matthew at natawagan nila si Bowman. Mabilis nilang ipinaliwanag ang sitwasyon, ngunit bago pa lubos maunawaan ni Bowman ang lahat, naputol ang linya. Ipinaalam ng kanyang team na nakontrol na ng mga hacker ang lahat ng satellite at telecom systems. Biglang lumabas sa mga live broadcast ang isang nakagigimbal na video, ipinapakita ang White House na sumasabog sa isang napakalaking pagsabog. Kumalat ang takot sa buong bansa habang pinapanood ng mga tao ang video. Agad na tumakbo si Bowman palabas at napatingin sa White House na may halong gulat at paniniwala. Ngunit maya-maya, napagtanto niya, peke ang pagsabog. Isa itong maingat na ginawang ilusyon upang maghasik ng takot. Bago pa makakuha ng karagdagang impormasyon sina John at Matthew, naputol ang tawag nila kay Bowman. Habang nauubos ang oras, pinilit ni John si Matthew na mag-isip kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Napagtanto ni Matthew na ang tanging paraan para manipulahin ng mga hacker ang mahahalagang utility gaya ng kuryente ay sa pamamagitan ng direktang pisikal na pag-access. Ang pinakamainam na hula nila ay ang main power grid sa Virginia, malamang iyon ang susunod na target. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Ninakaw nina John at Matthew ang isang kotse at mabilis na tumungo sa power grid. Ngunit huli na sila, nauna nang nakarating si Mai sa pasilidad. Madali niyang napasok ang lugar, isa-isang pinabagsak ang mga gwardya, at nakuha ang buong access sa power grid, inihahanda ang susunod na nakamamatay na pag-atake. Makalipas ang ilang oras, dumating sina John at Matthew sa planta. Tahimik ang buong paligid, at agad nilang naramdaman na may kakaiba. Sa loob, pinapatay ni Mai ang buong pasilidad, dahilan para mawalan ng kuryente ang buong bansa. Habang pinapanood niya ang mga kamera, nakita niya sina John at Matthew at agad na ipinadala ang mga tauhan niya para harangin sila. Isa sa mga tauhan ang sumalakay kay John, at nagsimula ang matinding bakbakan. Lumaban si John at nagawang patumbahin ito sa ilang mabilis na bala. Walang oras para magpahinga, tumakbo silang dalawa ni Matthew papunta sa control room kung saan si Mai ay nasa kalagitnaan ng pag-shutdown ng lahat ng kuryente. Pumasok si John at tinutukan siya ng baril, habang si Matthew ay nagmamadaling inaayos ang computer para bawiin ang pinsala. Ngunit hindi basta-basta si Mai. Naagaw niya ang baril ni John at nagsimula silang magbakbakan. Napabagsak niya si John sa sahig at humarap kay Matthew, ngunit biglang sumugod si John at itinulak siya ng malakas sa pader. Matagumpay na naibalik ni Matthew ang kuryente, ngunit bago pa sila makakilos nagkamalay si Mai. Bigla niyang sinipa si John at pinatalsik ito palabas ng bintana. Sinunggaban niya si Matthew at pinilit itong baligtarin ang ginawa nito. Sa mabilis na pag-iisip, tumalon si John sa isang kotse at pinaandar ito paakyat sa rampa, diretsong bumangga sa control room. Dahil sa tindi ng impact, nahulog si Mai sa elevator shaft ngunit nakahawak siya sa mga cable at nagsimulang umakyat. Si John, nakasabit pa rin, ay pilit ding umaakyat habang nakikipaglaban. Habang magkasabay silang nakakapit sa kotse, nagsimula ang matinding labanan sa ere. Ginamit ni John ang mga lubid para sakalin si Mai habang umaakyat. Isang malakas na suntok ang tumama, at nawalan ito ng malay. Ngunit biglang bumaril mula sa itaas ang isa sa mga tauhan ni Mai. Palihim na lumapit si Matthew sa likuran nito, pinabagsak ito, at itinulak pababa sa kailaliman. Nawalan ng kapit ang kotse at tuluyang nahulog sa kadiliman.
Sa huling sandali, nakahawak si John sa fire escape, habang si Mai at ang tauhan nito ay nahulog sa kamatayan. Balik sa control panel, nagmamadaling binabago ni Matthew ang software ng mga hacker. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Thomas na inakalang si Mai pa rin ang kausap niya. Sinamantala nila ang pagkakataon para i-trace ang tawag at ibunyag ang katotohanan, patay na si Mai. Nagulat at nagngingit-ngit si Thomas habang ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan, si Mai ay asawa niya. Galit na iniutos niya sa kanyang mga hacker na i-reroute ang gas patungo sa istasyon, balak itong pasabugin. Nang maunawaan ang panganib, agarang nakipag-ugnayan si Matthew kay Bowman at ipinadala ang litrato ni Thomas. Nakilala ito ni Bowman bilang dating ahente ng FBI, isang tao na tinakwil at ngayon naghahangad ng paghihiganti. Nagkagulo ang lahat ng babalaan ni Matthew si John na malapit nang sumabog ang gas. Agad silang tumakbo habang sumabog ang gusali sa apoy, sumisid sa kalapit na van at halos hindi makaligtas sa malakas na pagsabog. Bagamat sugatan at duguan, alam nilang hindi pa pwede huminto. Habang natatabunan ng alikabok, napagtanto ni Matthew na wala pa ring kuryente sa buong bansa. Ang tanging opsyon nila ay hanapin ng isang eksperto sa hacking sa Baltimore na kilala bilang The Warlock. Bagamat nag-aalangan, pumayag si John. Walang oras na nasasayang, sumakay sila sa helicopter na dating ginamit ni Mai. Habang nagmamaneho si John, tumingin siya kay Matthew at inamin na hindi talaga siya bihasa sa pagpapalipad. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang destinasyon, ngunit nagkamali si John sa landing at nasira ang helicopter. Hindi na sila nag-atubili, diretso silang nagtungo sa bahay ni The Warlock. Isang matandang babae ang sumagot sa pinto, ina ni Warlock. Pinangunahan nila siya pababa sa basement kung saan tinawag ni Matthew si Warlock na parang kaibigan. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, sinisi siya ni Warlock sa kaguluhang nagaganap sa buong bansa. Lalong tumindi ang tensyon, at nagkasagutan silang tatlo ng mainit. Nauubusan ng pasensya, binalaan ni John si Warlock, malinaw na gagawin niya ang lahat para makuha ang impormasyong kailangan niya tungkol kay Thomas. Sa wakas, sumuko si Warlock, ibinunyag na dating FBI si Thomas. Ipinaliwanag niya na maaaring natuntunan niya ang lokasyon ng mga server na ginagamit ni Thomas. Sinimulan nilang i-hack ang system, ngunit bago pa makalalim, nag-rehack pabalik si Thomas at ang kanyang team. Nagsimula ang tensyonadong digital standoff habang nagko-communicate sila ng real-time. Biglang ginawa ni Thomas na personal ang laban, tinawagan niya si Lucy, anak ni John, habang pinapanood at pinapakinggan ni John. Nasa elevator si Lucy, at nagkunwari si Thomas na 911 operator, nilalaro at tinutukso siya. Bigla niyang pinutol ang tawag. Tumingin si Warlock kay John at nagbigay ng simpleng signal, natuntun na niya si Thomas. Hindi nag-aksaya ng oras si John at dumiretso sa kanya, at sumunod si Matthew. Samantala, nahuli ng mga tauhan ni Thomas si Lucy, hinalugog at dinala siya mismo kay Thomas. Lumaban siya, ngunit pinatahimik siya ng ilang malalakas na suntok bago itali. Kasabay nito, pinatay ni Thomas ang karamihan sa kanyang hacker team, iniwan lamang ang isa para ipagpatuloy ang trabaho. Sinundan ni John at Matthew si Thomas hanggang sa kanyang base at maingat silang pumasok sa loob ng pasilidad. Nag-hack si Matthew sa system at pinaandar ang alarma sa FBI headquarters. Tumunog ang alert sa lokasyon, sa Woodlawn, isang classified facility kung saan iniimbak ng gobyerno ang mga financial records ng buong bansa, isang secret program na dinisenyo mismo ni Thomas. Habang mas lumalalim sina John at Matthew sa base, sinalubong sila ng isa sa mga tauhan ni Thomas. Nagkaroon ng matinding bakbakan, at nahulog si Matthew sa isang ventilation shaft. Nagawa ni John na mapatulog ang attacker bago tumakbo para tingnan si Matthew, na ilang metro na ang layo sa kanya. Kasabay nito, nagmadaling tinipon ni Bowman ang kahit anong tauhan na kaya niyang makuha. Kailangan nilang makarating sa Woodlawn bago maging huli ang lahat. Kinuha ni John ang radyo ng bumagsak na tauhan at kinausap si Thomas, sinasabi kung nasaan siya at darating siya para harapin ito. Habang papalapit ang mga tauhan ni Thomas, nagsikap si Matthew na umakyat mula sa butas. Kumikilos siya ng palihim at nakarating sa isang ligtas na silid. Agad niyang napansin ang nakababahalang katotohanan, ang encryption system na ginagamit nila ay ang algorithm na siya mismo ang gumawa para kay Thomas. Nang makapasok siya, natuklasan niya ang totoong plano ng grupo, ninanakaw nila ang pondo mula sa buong bansa.
Bago siya makapagsimula ng aksyon, sumugod sa kanya ang isang mercenary at tinutukan siya ng baril. Samantala, nagpalitan ng mga salita sina John at Thomas sa radyo. Samantala, sinamantala ni Lucy ang pagkakataon at sumigaw na 5 tauhan na lamang ni Thomas ang natitira. Galit na sinampal ni Thomas si Lucy at iniutos sa natitirang tauhan na patayin si John. Dinala si Matthew kay Thomas na humihiling ng access sa server. Tumanggi si Matthew, ibinunyag na naka-encrypt sa kanya ang lahat, hindi makapasok si Thomas. Naiinis ngunit determinado, iniutos ni Thomas na lisanin ng kanyang grupo ang pasilidad, iniwan lamang ang isang hacker na tatapusin ang pag-break ng encryption ni Matthew. Sa kabilang bahagi ng pasilidad, sinalakay si John ni Rand. Nagkaroon ng brutal na labanan at nakuha ni Rand ang baril ni John. Nagpaulan siya ng bala, pinilit si John na magtago. Napansin ni John ang isang liquid nitrogen canister, binubutin niya ito, pinatigas si Rand ng tuluyan at itinulak pababa sa shaft, na agad na pumatay sa kanya. Sa labas, sumakay si Thomas at ang kanyang grupo sa isang van at mabilis na umalis. Ngunit hindi malayo si John. Tumalon siya sa bubong ng isang truck, nakasabit habang nagmamaneho sa highway, umaasang makatakas bago makarating ang FBI. Papalapit sa harapan, pinaputok ni John ang baril, pinatay ang driver, at kinuha ang kontrol ng sasakyan. Sa loob ng van, hinarap ni Thomas si Matthew, tinorture siya upang mapilitang i-unlock ang server. Ngunit bago niya magawa iyon, napansin nila ang isang bagay sa malayo, buhay pa rin si John at patuloy na paparating sa kanila sakay ng truck. Nakipag-ugnayan si John kay Bowman, na agad nag-lock sa kanilang lokasyon at inilipat ang buong team niya para hadlangan sila. Desperado, tinawagan ni Thomas at ng kanyang hacker ang isang F-35 fighter jet, nilinlang ang piloto na si John ay isang terorista. Pinakawalan ng jet ang missile, pinasabog ang truck. Sa kabila ng panganib, nagawa ni John na kontrolin ang sasakyan, umiwas sa mga bala habang bumabagsak ang kalsada sa paligid niya. Walang ibang pagpipilian, tumalon siya mula sa nasirang truck at nakalapag ng direkta sa jet. Napagtanto ng piloto ang pinsala at nag-eject, naiwan si John na naghahanap ng paraan para makalabas. Sa huling sandali, tumalon siya sa kalsada, halos hindi makaligtas sa impact. Dumating sina Thomas at ang kanyang crew sa isang warehouse, at dinala si Matthew sa loob. Hindi nag-aksaya ng oras si Thomas at binaril si Matthew sa binti, binalaan siyang i-unlock ang algorithm o mamamatay si Lucy. Walang ibang pagpipilian, sinimulan ni Matthew ang proseso. Bigla, sumugod si John, pinatay ang 2 sa mga tauhan ni Thomas bago siya barilin. Sugatan, bumagsak siya habang lumalapit si Thomas at itinutok ang baril sa kanyang balikat. Ngunit may huling plano si John, kinuha niya ang baril, pinindot ang trigger, at binaril mismo ang sarili papunta kay Thomas. Sa kaguluhan, kinuha ni Matthew ang baril at pinatay ang huling natitirang kalaban. Huminto ang putukan. Agad na tumakbo si Lucy papunta sa kanyang ama, nakita siyang duguan ngunit buhay pa. Pumasok ang FBI sa warehouse at siniguro ang lugar. Habang dinadala sila para sa medikal na atensyon, nagbiro sina John at Matthew tungkol sa mga sugat at peklat na may iwan sa kanila, nagtatawanan sa kabila ng sakit. Inilagay sila sa ambulansya at tuluyan ng dinala sa ospital. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.